Almost 3 months ago na po nung nagsimula tayong mamigay ng free Bible. And may good news po ako sa inyo. As of now, ay 995 na ang naipapamigay natin. So, 5 na lang, ma-achieve na natin yung 1,000 free Bible. Siguro bukas or sa next day. Hindi ko talaga in-expect na kakayanin to kasi nga akala ko aabutin ng 1 taon kasi ang dami nun para sa akin. But praise God, there are some people donating Bibles and you know who you are. God knows your heart, God knows your generous heart, God knows your genuine heart, and I always include you in my prayer. Kaya, and sobrang rare lang nila, super rare ng mga taong yan, mga nagbibigay ng Bible. Kaya I really appreciate these people. Since ma-achieve na natin yung 1,000 free Bible, I don't see any reason para tumigil. So, continue tayo sa pamimigay. And from 1,000, ang gagawin na natin ay gagawin na natin 3,000 yung target natin. So, meron pa tayong 2,000 na kailangang ipamigay within this year. Plano ko sana wag na lang magsabi ng number or target goal. Kumbaga araw-araw na lang mamigay randomly sa Facebook at dun sa kabilang app. Pero mas maganda pa rin yung may number at may goal, di ba? Para alam nyo rin. Now, sa point of view ko, nadadamihan na ako dito sa 1,000 na to. But, to be honest, kapag kinumpara nyo to sa mga bilang ng tao na gusto talagang magkaroon ng Bible, konti talaga siya, guys. So, sobrang konti talaga. Imagine, tignan nyo tong first post natin about free Bible. Almost 4,000 comments. Diba? Wala pa sa 50% yung 1,000 na inabot ng 3 months sa pamimigay. Bukod pa, yung mga nagda-direct message, mga nag-PPM sa page. Tapos sa kabilang app, sa letter T na app, alam nyo na yon, may almost 200,000 followers tayo. So, bukod pa yon. Bukod rin yung mga nagda-direct message yun, nagpapamigay rin po kasi ako doon. Kung iisipin po talaga, kung ikukumpara yung 1,000 na yun, konti talaga siya sa number ng mga nanghihingi na gusto magkaroon ng Bible. Papakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon ko araw-araw. Ayan. Ganyan sitwasyon ko tuwing gabi kapag break time ko sa trabaho. Hindi naman ganyan kadami lagi. May araw na 2, 5 lang pinapadala. Depende sa budget. Ako mismo nagbabalot niyan. So, simula umpisa hanggang makaabot tayo ng 1,000. Ako lahat nagbalot nun. Ayan o, puro box na nga yung taas namin. No? Tapos, Tagalog version, Taglish, may English, NLT. Tapos, ayan, lalagyan mo pa ng mga waybill. Ngayon, paano yung process? Share ko na rin yung process kung paano ginagawa natin sa pamimigay ng free Bible. So, pipili tayo sa comments or sa mga nagme-message. And then, sasendan sila ng link sa Shopee. So, hindi kasi kaya ng Lalamove, guys. Imagine kung ipapalalamove mo yung isang pirasong Bible. Sa Metro Manila lang, pumapatak na ng 200 to 300 pesos yung shipping fee. Ang mahal, di ba? Paano na yung mga nanghihingi from Mindanao, from Visayas? So, imposible talaga na gumamit ng Lalamove. Kaya may nagsuggest sa akin na gumawa na lang ng Shopee account. Magkaroon ng shop at doon i-process yung free Bible. So, ganito yan. Kapag may napili sa comments or sa mga nagme-message, sasenda na sila ng link doon sa Shopee. Doon nila i-check out yung free Bible. And sila na rin yung nag-handle ng shipping fee. Around 50 pesos lang naman. Ito lang yung way. As in, ito lang. Wala nang iba. Hindi pwedeng ilalamove kasi ang mahal nung lalamove. Imagine niyo mas mahal pa yung shipping fee kaysa sa Bible. So, ito lang yung way. Through Shopee lang talaga tayo makakapagpamigay. Now, ito yung nagiging problema ngayon. Since nasa Shopee yung free Bible, hindi mo naman pwedeng i-private yung product mo. Diba alam niya yung mga seller dyan. Kapag may shop ka, tapos may product kang binibenta, di mo pwedeng i-private yan. So, ang nagiging problema ko po ngayon is may mga nagche-check out na hindi naman napili. Siyempre, hindi naman nila kasalanan yun. Kung nakita nila sa Shopee account nila na free Bible, Tetelestai nakalagay, malamang i-check out nila yun, free So, ang nagiging problema ko is malamang kinakancel ko po yun kasi hindi naman sila napili, hindi para sa kanila yon. And hindi naman unlimited yung Bible na hawak natin. Binibili rin natin yon. So, yun ang nagiging problema. Sobrang time consuming sa akin. Kasi kada may nag-check out na ibang tao, kinakancel ko po yun. At kailangan ko pa mag-explain sa kanila. Diba? Sobrang time consuming. Wala namang tayong choice kundi yun lang. So, walang problema sa akin yun. Kasi sa buong bansa yung pinapadala natin Alam ko na marami sa inyo nagme-message na nanghihingi ng Bible pero hindi pa nare-replyan. And I'm really sorry. Hindi ko talaga kayang basahin lahat ng message sa sobrang dami. Pero yung iba nangungulit.
yun, minsan napapansin ko kasi kapag nag-open ako ng message ng page, minsan may mga nangungulit tapos doon ko nababasa, nabibigyan sila. Nagkaroon din ako ng problema last time. Grabe talaga si Satan, hindrance eh. Naalala niyo yung live na nagpamigay tayo ng 100 free Bible? Live sa FB Live, di ba? Nag-live tayo. Tapos nagpamigay tayo ng 100 pieces. Actually, hindi po 100 pieces ang naipamigay noon. 196 pieces. Kasi nagkamali ako doon. Hindi ko napalitan yung stocks. So, malamang. Wala pang 30 seconds. Naubos na. 196 yung nakapag-check out. Tapos, nung gabing ring yon, bumigay yung printer. Kasi piniprint yung waybill, di ba? Bumigay sa sobrang dami. So, nasira yung printer. The good thing is na napadala na naman halos lahat ng mga nanalo sa live. Naipadala na yung Bible. Pero bumigay yung printer. So, kailangan ko pang ipagawa. Tapos, after a couple of days, nagawa na naman. And then, nasira uli. So, talagang sira na. Ngayon, kailangan yun kasi hindi tayo makakapag-process ng free Bible kung walang printer. Paano mo ipiprint yung waybill? Hindi man ako pwede pumunta ng computer shop araw-araw. So, bumili po ako ng bagong printer. Medyo pricey rin and ngayon nararamdaman ko na yung mga side na gastos kasi hindi lang Bible, kasi yung mga pouch, yung ink ng printer, yung papel ng waybill, alam nyo na, yung mga pangbalot, bibilin mo rin yan, gastos din yan. And I realized na hindi ko po talaga kaya. No? Hindi po ako mayaman. Yung pambili ko ng Bible, kinukuha ko po sa sweldo ko, sa trabaho ko, and doon sa Tetelestai shirt, di ba? Alam niyo naman na 50% ng profit ng Tetelestai shirt ay pinambibili ng Bible para ipamigay. And the Holy Spirit convicted me na it's okay. It's okay to get help from the church, from the body of Christ. Nag-decide na ako to stop acting tough na, di, kaya to. That's pride. So if you would like to sow a seed or offer help for this ministry or for this 3,000 pieces Bible project, I would gladly accept it. And mga kapatid, God sees everything. Nakikita niya lahat. Alam niya kung ano yung nasa puso nyo and nakikita niya yung mga tulong na binibigay nyo para sa kanyang kingdom, para sa advancement ng kanyang kingdom. Alam niya naman kung gaano ka-importante yung Bible and wala tong kapantay na value. Mas mahal pa to sa trilyong-trilyong dolyar. Yes, kasi dito natin mahanap ang eternal life natin. At ang pinaka-goal ng project na to is to reach more people, yung mga lost soul and yung mga taong gusto pang mapalalim yung knowledge nila tungkol sa salita ng Diyos at para mas makilala pa nila ang tunay na Diyos. Kaya I always pray na kahit isa lang doon sa 1,000 man yan or 3,000 ang mabigyan natin, kahit isa lang doon ang maging knowledgeable sa Bible para magsimula, mag-share ng gospel sa ibang tao. Diba? Grabe na yung saya nun. Grabe na yung worst nun. Kasi diba, the harvests are plentiful, but the laborers are few. Kailangan pa natin ng soldiers sa battlefield. And I always pray na dumating yung point para doon sa mga nakatanggap at makakatanggap pa na hindi nyo na kailangan makinig sa akin. Diba? Alam nyo yun na kayo mismo kasi alam nyo na kasi nagbabasa na kayo, mas naiintindihan nyo na. So yun lang, si mga nakatanggap, Bible is priceless, so basahin nyo yan and let's prepare the way of our Lord. No, mas magiging confident kayo mag-share ng gospel kapag alam niyo yung sinasabi ninyo. God bless everyone. All glory to God alone. Amen.